Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay September 5, 2024, Webes ng ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 3, verses 18 to 23. Mga kapatid, huwag dayain inuman ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong, ayon sa sanlibutan ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na ring katusuhan. Gayon din, alam ng Panginoon na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay inyo. Si Pablo, si Apolos, at si Pedro. Ang sanlibutan ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Lahat ng ito'y sa inyo. At kayo'y kay Kristo, at si Kristo naman sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Dalangin ko po ang inyong kaligtasan at muling makabangon sa dinulot ng bagyong Enteng at nawa patuloy natin ipagdasal ang kaligtasan po ng lahat. Tunay nga po na sa ganito mga panahon, talagang lilitaw kung sino po talaga yung matatalino, kung sino ba talaga yung tunay na mayroong alam tungkol po sa mga solusyon sa atin pong kapaligiran, sa mga problema natin. Kapag panahon po ng mga kampanya, marami po ang self-proclaim na matalino at alam nila ang lahat ng solusyon sa problema ng ating bansa. Yan po lagi yung ipinagsisigawan nila kapag sila po ay nasa entablado, sila ay nangangampanya. Pero sa ganito pong sitwasyon, at hindi naman ito bago sa atin, itong bagyong Enteng, marami pa mga nauna na sadyang wala talaga silang malinaw na solusyon o kaya naman hindi talaga nila alam paano gagawin. Minsan nga po, sabi na nila, hindi lang natin maiwasan, hindi ko lang din maiwasan na talaga bang ang matalino, o naniniwala naman po ako na matalino ang tao, pero hindi nila ginagamit sa tama ang kanilang katalinuhan. Minsan kasi sa ganito po, marami tayong kalye, barado, maraming kalye sira, kung kailan tag-ulan, doon magbubungkal. At minsan yung sinasabi nga natin, kung yung ayos, sisirain, yung sira, ayaw ayusin. So, nasaan nga ba talaga yung talino natin at paano natin talaga ito ginagamit? Kaya nga tunay po na itong sinasabi ni San Pablo, paalala niya sa mga taga-Korinto at paalala din sa atin na yung mga nag-aakalang siya'y marunong, sa harapan ng Diyos ay kamangmangan. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Pero di ba? Minsan, hindi naman tayo yung eksperto, pero minsan simpleng pagtingin lang. Minsan yung common sense lang mapapatunayan mo na parang may mali. May mali sa plano o kaya naman hindi talaga pinagplanuhan. So, matalino, magaling, mahusay, pero hindi talaga pinaghandaan, hindi pinag-isipan yung kanilang gagawin. Kaya ito, paulit-ulit tayo ng karanasan, palala ng palala ang nararanasan natin sa paligid. Matalino sila sa kung paano nila dadayain, matalino kung paano makakaisip ng paraan na ang illegal ay mapayagan, yung mga illegal mining, illegal logging, pati mga illegal quarry. Alam naman na illegal, alam naman na hindi, pero bakit nagpapatuloy? So dahil ba sinasabi matalino sila
at kaya nilang gawan ito ng paraan para malusutan ito. Kaya tandaan niyo po, no? Sabi nga dito sa sulat ni San Pablo, para sa Diyos, sa paningin ng Diyos, ito ay kamangmangan. Pwede natin silang hangaan at masabi na, wow, no? Ang galing nilang mag-isip, ang galing nilang gumawa ng paraan. Maging ito ng, sa tingin nyo, no? Sa tingin ko po, maging ito yung mga hearing, yung mga budget hearing natin. Strategic din no? May strategy na ginagawa, no? Na kung paano sila mas matatandaan ng tao, paano sila mas sisikat, no? Kahit na medyo magmukhang stupid o magmukhang tanga, pero nandoon, no? Mayroong strategy na magmamarka sa isipan ng tao ang kanilang mga pangalan, kahit na mali ang kanilang ginagawa, kahit katangahan na, at baliwala iyon para sa kanila, kasi nga merong at the back of their mind ay strategy pa rin to para sa susunod na eleksyon, yung mga paawa effect, pa-victim effect, no, na naglilingkod kunyari, hindi inaprubahan ng budget kunyari, pero bahagi na ito ng mga strategy, no. Pero yun nga, no, sa pamantayan ng tao, magaling sila, mahusay silang mag-isip. Pero tandaan niyo po, ang Diyos ang nakakasaliksik ng puso at nilalaman ng puso ng tao. So, muli, no? Sana pagsikapan natin, ang matamo natin, ang maabot natin ay ang karunungan ayon sa itinuturo ng Diyos at hindi ayon sa itinuturo ng masasamang espiritu. Muli po, sa mapagpalang araw sa inyo po.